Ginoong Somsak, kung nais ninyong umalis, umalis na kayo. Kahit doblehin pa namin ang buwis, hinding-hindi kayo aalis. Ang pangungusap na ito ni Tagapayo Alejandro Alex Reyes, ang senior advisor ng Kalihim ng Komersyo at Industriya, ay sinalubong ng malakas na tawanan sa Komite ng Ekonomiya ng Kongreso. Noong panahong iyon, ang pamumuhunan ng Siam Motors, SM, isang malaking korporasyong Thai, sa Pilipinas ay umabot na sa 200 bilyon. Ito ay bumubuo sa 28% ng kabuuang export ng bansa at nagbibigay ng trabaho sa 300,000 Pilipino. Kumbinsido ang Pilipinas na hawak na nila ang leeg ng SM. Ang delegasyon ng negosasyon mula sa Thailand ay hindi makaimik at nagbasa lamang ng mga probisyon ng kasunduan. Tipikal na mahinang bansa, mayabang na pahayag ni Alex Reyes sa pulong. Ngunit, makalipas lamang ang 3 taon, ang mga pangunahing pasilidad ng Siam Motors ay naglaho mula sa Pilipinas. Ang mas nakagugulat pa, hindi man lang nagbigay ng opisyal na protesta ang panig ng Thai. Sa pamamagitan lamang ng isang pahina ng Bilateral Investment Treaty, BIT, at isang linya ng supply chain document ay napaluhod ang sistemang pang-ekonomiya ng Pilipinas. Paanong nagawa ng Thailand na talunin ang isang bansa nang walang anumang ipinakitang emosyon? Narito ang buong salaysay. Ako si Alejandro Reyes. Dati akong senior advisor sa kawanihan ng pandaigdigang kooperasyon ng kalihim ng komersyo. Noong 2008, ako, sa edad na afar-iwan, ang pangunahing tagapagtaguyod ng pinakamalaking proyekto ng Pilipinas, ang pag-akit sa Siam Motors. Noong panahong iyon, ang Pilipinas ay isa lamang bansang sakop ng mga palayan at umaasa sa pagpapadala ng mga manggagawa sa ibang bansa. Ngunit dumating ang Siam Motors. Nagsimula ito sa isang pabrika, ngunit hindi pa nagtatagal ang 5 taon, nag-iba na ang buong rehiyon ng Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon. Naaalala ko pa noong itinayo ang unang pabrika sa Santa Rosa, Laguna. Ang dating lupang sakahan ay napuno ng dambuhalang gusali, kalsada, at network ng kuryente. Ito ay isang tanawin na hindi ko pa nasaksihan noon. At nagsimulang dumagsa ang mga tao 1,000, 2,000 araw-araw. Tagapayo Reyes, ang bago nating kinuha ngayong buwan ay lumampas na sa 8,000. Sa tuwing nag-uulat ang Human Resources Manager, lalo akong nasisiyahan. Dama ko ang pagmamalaki. Ito ang pagbabagong nilikha ko. Pagsapit ng 2012, itinayo ang pangalawa at pangatlong pabrika ng SM. Ang pamumuhunan ay lumampas na sa 10 bilyon. Ang bahagi ng SM sa kabuuang export ay lumampas sa 2,000%. Lumawak ang mga daungan at nagkaroon ng mga bagong paliparan. Ngunit may kakaibang nangyari. Unti-unti kong inakala na ako na ang pangunahing bida sa negosasyon. Naging kumbinsido ako na hinding-hindi aalis ang Siam Motors sa Pilipinas. Masyado na silang malaki ang naipamuhunan at masyado na silang umaasa sa Pilipinas. Isang araw noong 2015, sa isang conference room sa Manila, kaharap ko si Kalihim Bernardo Pimentel ng Patakaran sa Industrial. Alex, naiintindihan mo ba kung gaano tayo kalalamang ngayon? Tanong ni Pimentel habang humihigop ng kape. Oo, Kalihim. Hindi na mabubuhay ang SM kung wala ang Pilipinas, sagot ko ng may kumpiyansa. Tama. Pero masyadong maliit ang buwis na nakukuha natin. Masyado tayong nagbigay ng insentibo, aniya. Tumango ako. Matagal na rin akong nag-iisip tungkol dito. Mula noon, lumakas ang mga boses sa loob ng gobyerno. Dinala ang isyu ng buwis ng SM sa Komite ng Ekonomiya ng Kongreso at sinakyan din ito ng media. Bilyon-bilyon ang kinikita ng Siam Motors, pero milyon-milyon lang ang buwis. Ito ang balita sa pahayagan ni Editor Benito Valera, isang maimpluwensyang media personality. Naging mainit ang publiko. Noong Hunyo ng taong iyon, dumating sa Maynila ang delegasyon ng negosasyon mula sa Thailand. Pinamunuan ito ni Napatchay Rathivat, ang chief negotiator. Isang 38 taong gulang na babae, may mahinahon at tahimik na dating. Sa conference room, sinadya kong maging matigas. Dapat maunawaan ng panigtay ang mga alalahanin ng Pilipinas.
Masyadong maliit ang nakukuha ng Pilipinas kumpara sa mga benepisyong tinatamasa ng SM. Ngunit kakaiba ang reaksyon ni Napat. Hindi siya nagprotesta o nagpakita ng emosyon, binuksan lang niya ang kanyang laptop at naglabas ng isang dokumento. Ito ang Bilateral Investment Treaty, BIT, na pinirmahan noong 2008. Pakitingnan po ang Article 4, Section 15, kung saan nakasaad ang mga kondisyon ng tax rate. Kalmado ang kanyang boses. Masyadong kalmado kaya nakakakilabot. Alam ko ang kasunduan. Ngunit nagbago na ang sitwasyon. Giit ko. Upang ipakita ang pagbabago sa sitwasyon, kailangan ng formal na proseso sa pagbabago ng kasunduan. Amendment. Handa ang panigtay na sumunod sa proseso. Pagkatapos nito, hindi na siya nagsalita. Matapos ang pulong, sa pasilyo, tinapik ni Kalihim Pimentel ang balikat ko. Hindi naman sila mukhang matigas. Opo, Kalihim. Nagbasa lang ng probisyon. Tipikal na mahinang negosasyon. Tumawa ako. Kinagabihan, nakasalo ko sa hapunan si Senador Gabriel Manalo, isang matagal ko ng kasamahan, sa isang restaurant sa Makati. Alex, mag-ingat ka sa isyong ito. Baka mas matigas ang Thailand kaysa sa inaakala mo, maingat na sabi ni Manalo. Ano ba ang sinasabi ninyo? Gaano karami ang hawak nating card? 30% ng export nila ang dito lumalabas. 1,300,000 ang trabaho. Saan sila pupunta? Nag-uumapaw ako sa kumpiyansa. Ngunit hindi ko alam noong gabing iyon kung ano ang ibig sabihin ng katahimikan na ipinakita ni Napat sa conference room. Na ang Thailand ay hindi isang bansang gumagalaw sa emosyon. At kung bakit gumagalaw sila batay lamang sa rules at documents. Bumalik ako sa aking condominium at tumingin sa bintana. Ang skyline ng Maynila ay nagniningning. Nakita ko ang mga ilaw na nanggagaling sa pabrika ng Siam Motors. Akin ang lahat ng iyan, naisip ko. Ngunit may kakaibang kaba sa dibdib ko. Paulit-ulit na sumasagi sa isip ko ang kalmadong mukha ni Napat. Hindi siya nagalit, hindi nagpanik. Tanging ang dokumento lang ang ipinakita at umalis. Para bang lahat ay bahagi ng isang nakaplanong hakbang. Baka naghahanda sila. Pero hindi ko ito pinansin. Ang Japan ay maingat at inaalala ang face. Kung pipilitin natin ng husto, susuko rin sila. Kinaumagahan, binigay sa akin ng aking secretary ang isang dokumento. Tagapayo, opisyal na sulat mula sa Embahada ng Thailand. Binuksan ko ang 34 pahinang dokumento. Simple lang ang laman, hinihiling na magpulong para sa Investment Treaty Implementation Review. PETSA. 3 linggo mula ngayon. Iyon lang? Ngumiti ako ng may paghamak. Review? Hindi negosasyon, kundi review? Ano ang ire-review ng Thailand? Kinahapunan, nagpulong ang Komite ng Ekonomiya ng Kongreso. Tinanong ako ni Kongresista Enrique Villaluna. Tagapayo, ano ang reaksyon ng panigtay? Wala namang gaanong reaksyon. Tiningnan lang ang mga dokumento at nagtanong tungkol sa proseso. Sinalubong ng tawanan ng sagot ko. Mahina talaga ang Thailand. Kung magpapalakas tayo, susunod din sila. Naalala ko ang sandaling iyon bilang pinakamataas na antas ng kumpiyansa ko. Naniniwala akong mananalo ang Pilipinas at matatalo ang Thailand. Ngunit iyon ay isang ilusyon. Hindi ko alam kung gaano katindi ang magiging bunga ng ilusyong iyon. Lumipas ang 3 linggo at dumating ang araw ng review meeting. Kalagitnaan ng Hulyo, 2015. Mainit ang Maynila, ngunit malakas ang aircon sa conference room. Sa panig ng Thai, personal na dumalo si Somsak Kasemsarn, ang chief representative, isa siyang 50 taong gulang na lalaki, mas walang emosyon pa kay Napat. Pagpasok niya, kinuha niya sa bag ang isang makapal na file. Bago tayo magsimula, maaari ba ninyong suriin ang dokumentong ito? Sabi ni Somsak. Walang emosyon ang kanyang boses. Kinuha ko ang file. Ito ay itemized breakdown ng pamumuhunan ng Siam Motors sa Pilipinas mula 2008 hanggang 2015, gastos sa pagtatayo, kapital, suporta sa infrastruktura, bilang ng empleyado, at halaga ng buwis. Puno ito ng mga numero. Ano ito?
Tanong ko. Tinupad ng Panigtay ang lahat ng obligasyon nito sa ilalim ng kasunduan. Gayon din ang Pilipinas. Walang issue, sagot ni Somsak ng walang emosyon. Dokumento na naman. Ngunit si Kalihim Pimentel, na nakaupo sa tabi ko, ay mahinang kumamot sa aking braso. Mukhang matigas ang kanyang ekspresyon. Ginoong Somsak, ang pinag-uusapan namin ay hindi ang compliance, kundi ang issue ng fairness. Masyadong maliit ang nakukuha ng Pilipinas na buwis kumpara sa kita ng SM. Sigaw ni Pimentel. Ang fairness ay isang subjective judgment. Ang kasunduan ay ang objective standard. Kung nais ng Pilipinas na baguhin ang kasunduan, sundin po ang opisyal na proseso. Walang kagatol-gatol ang mukha ni Somsak. Sa sandaling iyon, nakadama ako ng kakaibang pakiramdam. Hindi kami sinusubukan na kumbinsihin ng taong ito. Nandyan lang siya para kumpirmahin at itala ang mga katotohanan. Para siyang isang doktor na nagpupuno ng patient's chart, natapos ang pulong sa loob ng 2 oras. Wala nang sinabi ang Panigtay, at wala na rin kaming maisip na sasabihin. Iniwan ni Somsak ang kopya ng minutes at tahimik na umalis. Pagkasara ng pinto, bumuntong hininga si Pimentel. May kakaiba. Masyado silang tahimik. Iyan ang kahinaan. Kalihim. Hindi man lang makapagprotesta, puro probisyon lang ang iniaangat, puno pa rin ako ng kumpiyansa. Kinahapunan, isang emergency meeting ang ginanap sa kagawaran ng pananalapi. Pinamunuan ito ni Kalihim ng Pananalapi Salvador Lim. Tagapayo Reyes, ano ang reaksyon ng Panigtay? Tulad ng inaasahan, walang malaking pagtutol, umalis matapos kumpirmahin ang dokumento. Gumaan ang loob ng lahat sa ulat ko. Kung ganoon, oras na para itulak ng buo, sabi ni Kongresista Villaluna. Ano ang plano ninyo? Tanong ni Lim. Dahan-dahang bawasan ang corporate tax incentive. Sa loob ng 3 taon, ipatupad ang normal na tax rate. At magdagdag ng export profit sharing, puno ng kumpiyansa na sabi ni Villaluna. Napaisip ako saglit. Hindi ba masyadong biglaan iyon? Ngunit ang kapaligiran ay sumang-ayon na. Paano kung mag-react ang Thailand? Maingat kong tanong. Mag-react? Kailan ba sila nagbigay ng matinong reaksyon? Tiningnan lang ang dokumento at umalis. Ngumiti si Villaluna ng may paghamak. Nagtawanan ang lahat. Napatawa rin ako. Ngunit hindi ito buong puso. Makalipas ang 2 linggo, ipinanukala sa Kongreso ang amendment bill para sa Foreign Investor Corporate Tax. Hindi direktang tinutukoy ang Siam Motors, ngunit malinaw na ito ang target. Kinagabihan, tumawag sa akin si Editor Valera. Tagapayo Reyes, maaari ba ninyong ipaliwanag ang pinagmulan ng batas na ito? Gustong malaman ng mga mambabasa. Wala akong opisyal na masasabi. Normal na patakaran lang ito para sa pambansang interes ng Pilipinas. Maingat kong sagot. Ang reaksyon ba ng Panigtay? Wala pang opisyal na pahayag. Totoo. Walang kahit anong ingay mula sa embahada ng Thailand o sa SM. Ang katahimikan na iyon ay nakabibigay ng kaginhawaan. Pakiramdam ko, ito ang patunay na kami ang nanalo. Kinaumagahan, dali-dali akong nilapitan ng secretary ko. Tagapayo, may hiling na makipagkita mula sa Global Strategy Office ng Siam Motors. Sino? Isang executive na nagnangalang Krieng Krai Tawan. Gustong makipagkita ngayong hapon ng 3:00. Ngumiti ako ng may paghamak. Sa wakas dumating na. Akala ko, susuko na ang Siam Motors. 3:00 ng hapon, nakaharap ko si Krieng Krai sa conference room ng Siam Motors Philippines. Lalaki siya na nasa kalagitnaan ng 50s at bakas ang pagod sa kanyang mukha. Salamat po sa pagdalaw, Tagapayo Reyes. Magalang na bati ni Krieng Krai. Walang anuman. Ano ang pakay ninyo? Sadya akong nagpakita ng kawalang interes. Mayroon po kaming katanungan tungkol sa amendment bill. Iyon ay jurisdiksyon ng Kongreso. Hindi ako pwedeng makialam. Sa sagot ko, saglit siyang tumahimik. Pagkatapos, binuksan niya ang kanyang laptop at ipinakita sa akin ang screen. Ito ang aming Global Supply Chain Reorganization Simulation. Kinalkula namin kung ano ang mangyayari kung dumoble ang tax rate sa Pilipinas. Puno ng komplikadong graph ang screen.
Tiningnan ko lang ng walang interes. Simulasyon? Pwede ba yan ay haka-haka lang? Sabi ko ng may kaswalidad. Siyempre po, ngunit ang mga korporasyon ay laging naghahanda para sa worst case scenario. Sana ay maunawaan ninyo. Kalmado pa rin ang boses ni Kriengkrai, ngunit nakadama ako ng matigas na diwa. Natapos ang pulong sa loob ng 3 minuto. Wala nang sinabi si Kriengkrai, at hindi na rin ako nagtanong. Sa loob ng kotse pa uwi, nag-isip ako. Simulation, ano ang ibig sabihin yan? Ngunit mabilis kong iniling ang ulo ko. Hindi aalis ang Siam Motors. Masyado na silang malaki ang naipamuhunan. Kinagabihan, nag-inuman kami ni Kalihim Pimentel sa isang high-end na bar sa Maynila. Nakipagkita ka daw sa isang Thai executive ngayon? Oo, isang executive na nagngangalang Kriengkrai Tawan. Nagpapakita ng simulation o kung anuman. Simulation? Ano yan? Parang reorganization ng supply chain, ganoon. Pananakot lang. Tumawa ako, at tumawa rin si Pimentel. Nag-inuman kami ng beer. Panalo tayo, Alex. Kailangan na lang sumunod ng Thailand sa atin. Tama. Hinding-hindi aalis ang Siam Motors. Buong kumpiyansa kong sagot. Ngunit ang mga ilaw ng pabrika ng SM na tanaw mula sa bintana ay tila kakaiba. Parang mas madilim. Hindi. Guni-guni ko lang siguro. Pagsapit ng Agosto 2015, nagsimulang mag-ingay ang media sa Pilipinas. Nakatakda ng isa lang sa plenaryo ng Kongreso ang Tax Amendment Bill, Siam Motors, magbayad na ng tamang buwis. Pagtatapos ng golden age ng foreign corporate incentives. Ito ang headline ni Editor Valera, buong-buo ang suporta ng publiko. Ngunit ang kakaiba ay ang reaksyon ng panigtay. Wala pa ring ingay. Walang protesta. Walang negotiation request. Tahimik lang. Isang hapon, habang nagsusuri ako ng mga ulat sa opisina, biglang pumasok ang sekretary ko. Tagapayo, may bisita mula sa International Financial Institution. Sino? Isang Robert Miller. Siya daw ang Economic Affairs Consultant para sa Asia. Nag-aalangan ako. Bakit biglang dumalaw ang taga-International Financial Institution? Sa conference room, nakatayo ang isang 60 kaanyos na lalaking puti, gray suit at salamin. Tipikal na financial expert. Isang karangalan po na makita kayo, Tagapayo Reyes. Inabot ni Robert ang kamay niya. Malamig at matigas ang kanyang kamay. Ano po ang pakay ninyo? Tanong ko ng direkta. Naparito ako upang magbigay ng payo tungkol sa pagbabago ng patakaran sa buwis kamakailan. Payo? Sinusubaybayan ko ang patakaran sa pamumuhunan ng mga bansa sa Asya sa loob ng 30 taon. May kaunting pag-aalala ako sa kasalukuyang pamamaraan ng Pilipinas. Magalang ang kanyang tono, ngunit parang nagbibigay ng babala. Kung unilateral yung babaguhin ng isang kasunduan, ano ang iisipin ng ibang mga investor? Ngunit nagbago ang sitwasyon. Iba ito sa noong unang pinirmahan ang kasunduan. Giit ko. Namarangdori. Mi Anggoli and Jenely Ma, Mi Anggoli and Jenely, and Do or Elf are Forday. Tumahimik saglit si Robert. At naglabas ng isang manipis na file mula sa bag. Tingnan ninyo ito. Ang file ay naglalaman ng mga kaso ng ilang bansa. Malaysia, Indonesia, Vietnam. Lahat ay nakaranas ng tax dispute sa mga foreign company. Alam ninyo ba kung ano ang karaniwan sa mga bansang ito? Tanong ni Robert. Ano? Sa short term, tumaas ang tax revenue. Ngunit sa loob ng 5 taon, ang core investment ay lumipat sa ibang bansa at tuluyang huminto ang new investment. Kinabahan ako, ngunit mabilis akong umiling. Iba ang Pilipinas. Mataas ang dependency ng Siam Motors sa amin. Dependency? Tumawa si Robert. Hindi tawanan, kundi tawa ng pagkaawa. Tagapayo Reyes. Para sa mga multinational corporation, walang dependency. Ang mayroon lang ay optimization. Sa sandaling hindi na optimal ang Pilipinas, aalis sila. Nang walang emosyon. Walang hiya. Pero masyado na silang malaki ang naipamuhunan. 23 bilyon. Sigaw ko. Sunk cost. Ang korporasyon ay hindi nagdedesisyon batay sa nakaraang pamumuhunan.
Nagdedesisyon sila batay sa future earnings. Ang mga salita ni Robert ay kalmado at matatag. Wala akong naisagot. Ngunit ayaw kong tanggapin. Salamat sa payo. Ngunit may sarili kaming desisyon sa Pilipinas. Malamig kong sabi. Bumuntong hininga si Robert. Naglabas siya ng business card. Tumawag lang po kayo anumang oras. May maitutulong ako. Umalis siya. Matapos umalis ni Robert, nag-iisa akong naiwan sa conference room. Tiningnan ko ang file na iniwan niya. Malaysia, Indonesia, Vietnam. Ang mga graph ng mga bansang iyon ay tumambad sa akin. Bigla ang pagbaba pagkatapos ng pagtaas ng pamumuhunan. Parang isang bangin. Hindi, iba tayo. Isinara ko ang file. Kinagabihan, tumawag si Kalihim Pimentel. Alex, nakipagkita ka daw sa taga-International Financial Institution ngayon. Paano mo nalaman? Mabilis ang balita. Ano raw ang sinabi? Wala namang gaanong importante. Payo lang ng isang warrior. Ginawa kong hindi mahalaga ang usapan. Ganoon ba? Nga pala, nagpadala ng isang opisyal na sulat ang embahada ng Thailand ngayon. Ano ang laman? Paghahanap ng mga paraan upang palakasin ang kooperasyon para sa isang transparent na investment environment. Parang tipikal na sulat lang. Nakahinga ako ng maluwag sa sinabi ni Pimentel. Sa wakas, sulat lang din ang ibibigay ng Thailand. Huwag kang mag-alala, Kalihim. Ginagawa namin ang tama. Oo, naniniwala ako. Pagkababa ng telepono, tumingin ako sa labas ng bintana. Maliwanag ang kalangitan ng Maynila. Nagniningning ang mga bituin. Ngunit parang hindi kasing liwanag ng dati. Makalipas ang 2 araw, nagkaroon ng pulong sa kagawaran ng pananalapi. Seryosong nagbukas ng salita si Kalihim Lim. Mga kasama, may kakaibang nangyayari sa Panigtay. Anong kakaiba? Tanong ko. Binabawasan ng Shaya Motors ang operation rate ng ilang pasilidad sa pabrika sa Laguna. Operation rate? Ano ang ibig sabihin yan? Tanong ni Villaluna. Hindi pa natin alam. Maaaring normal na production adjustment, malabo ang sagot ni Lim. Bigla kong naalaala ang sinabi ni Robert, aalis sila. Nang walang emosyon. Hindi kaya inililipat na nila ang production line sa ibang lugar? Maingat kong tanong. Tumahimik ang conference room. Lahat ay tumingin sa akin. Hindi maaari. Saan sila pupunta? Alam ba nila kung gaano nakarami ang naipamumuhunan nila? Sabi ni Villaluna ng may paghamak. Ngunit ang kanyang boses ay walang dating kumpiyansa. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Paulit-ulit na lumabas sa isip ko ang graph na ipinakita ni Robert. Ang bumabagsak na investment curve na parang bangin. 3:00 ng madaling araw. Bumangon ako at binuksan ang laptop. Nag-research ako tungkol sa kaso ng Malaysia. Noong 2010, nang itaas ng gobyerno ng Malaysia ang tax rate para sa mga foreign company, ano ang reaksyon ng mga foreign car company? Sa simula, tahimik. Walang protesta, walang pahayag. Ngunit makalipas ang 1 taon, ang mga core component factory ay lumipat sa Indonesia. Pagkatapos ng 2 taon, tuluyang huminto ang new investment. Pagkatapos ng 3 taon, ibinaba ulit ng gobyerno ng Malaysia ang tax rate, ngunit huli na. Isinara ko ang laptop. Nanginginig ang kamay ko. Hindi kaya, ginagawa rin ng Thailand ang parehong bagay. Ngunit ang katahimikan ng Thailand ay iba na ang dating. Hindi kahinaan, kundi paghahanda. Hindi pagsuko, kundi kalkulasyon. Mayroon silang inihahanda. Tahimik, sistematiko. Noong Setyembre 2015, naipasa ng Kongreso ang Tax Amendment Bill. 410 boto ang pabor, 15 ang tutol. Overwhelming. Kinagabihan, isang maliit na pagdiriwang ang ginanap sa labas ng Kongreso. Kinuha ni Kongresista Villaluna ang mikropono. Ngayon, nabawi natin ang lehitimong karapatan ng Pilipinas. Nagpalakpakan ang mga tao. Nandito rin ako. Nagpalakpak ako, ngunit mabigat ang pakiramdam ko. Pagkatapos ng event, tinapik ni Pimentel ang balikat ko. Bakit? Araw ng tagumpay. Pero malungkot ka. Wala po. Pagod lang. Pilit akong ngumiti. Ngunit ang totoo,
Nababahala ako. Dahil wala pa ring reaksyon mula sa panigtay. Naipasa na ang batas, ngunit walang kahit isang salitang protesta. Masyado itong kakaiba. Makalipas ang 2 araw, dali-dali akong nilapitan ng sekretary ko. Tagapayo, may tawag mula sa Vietnam Investment Promotion Agency, IPA, Vietnam. Ano ang pakay? Hindi ko po alam. May nagnangalang Letty Mai ang humihiling ng pulong. Urgent daw po. Kinabukasan, nakipagkita ako kay Letty Mai sa isang coffee shop sa hotel. Isang babaeng nasa kalagitnaan ng 40s, may sophisticated suit at kumpiyansa. Isang karangalan po na makita kayo, Tagapayo Reyes. Masayang ngumiti si Letty. Ano ang pakay ninyo? Maingat kong tanong. Sinubaybayan namin ang pagbabago ng tax policy ng Pilipinas kamakailan. Kung may maitutulong kami. Maitutulong. Ang Vietnam po ay agresibo ngayon sa pag-akit ng manufacturing investment, lalo na sa automotive at electronics. Nakadama ako ng kakaibang pagkabalisa sa sinabi ni Letty. Pero ano ang kinalaman niyan sa Pilipinas? Wala pong direktang kinalaman. Ngunit kung ang isang kumpanya na nag-operate sa Pilipinas ay naghahanap ng alternatibo dahil sa pagbabago ng environment, ang Vietnam ay maaaring maging magandang opsyon. Biglang nanlamig ang aking likod. Hindi kaya. Nakipag-ugnayan kayo sa Siam Motors. Matalas kong tanong. Tumahimik si Letty saglit. At malumanay ng ngumiti. Hindi po namin pwedeng ibunyag ang detalye ng pakikipag-ugnayan sa kumpanya. Ngunit ang Vietnam ay laging bukas at tinatanggap ang lahat ng kumpanya. Iniabot niya ang kanyang business card at tumayo. Magandang araw po, Tagapayo Reyes. Pagkaalis ni Letty Mai, naiwan akong tulala. Gumagalaw ang Vietnam, at perfect ang timing. Pagbalik ko sa opisina, tinawagan ko si Pimentel. Gumagalaw ang Vietnam Investment Promotion Agency. Ano? Ano ang ibig mong sabihin? Target nila ang Siam Motors. Sa sinabi ko, sandaling hindi nakaimik si Pimentel. Sigurado ka? Hindi. Pero may kutob ako. Manahimik lang muna tayo. Huwag tayong mag-ingay. Pagkababa ng telepono, tumingin ako sa labas. Tanaw ko ang pabrika ng Siam Motors, ngunit parang mas maraming parking slot ang bakante. Kinahapunan, dumating ang isang opisyal na sulat mula sa embahada ng Thailand. Dali-dali itong dinala ng sekretary ko. Tagapayo, kailangan ninyong makita ito. Binuksan ko ang sulat. Ang title, tungkol sa muling pagsasaayos ng pandaigdigang kooperasyon sa buwis. Puno ng technical na salita, international tax provisions, transfer pricing criteria, source of taxable income determination. Ipinadala ko ang dokumento sa tax expert ng kagawaran ng pananalapi. Makalipas ang 2 oras, tumawag siya. Tagapayo, seryoso ito. Ano? Nire-reorganize ng Thailand ang tax structure nila. Babaguhin nila ang criteria para sa pagtukoy kung saan nagmumula ang taxable income. Ano ang ibig sabihin niyan? Sa madaling salita, gagawin nilang legal na i-classify ang bahagi ng kita ng Siam Motors sa Pilipinas bilang income sa ibang bansa. Legal na shelter. Nanginginig ang kamay ko. Kung ganoon, kahit doblehin pa natin ang buwis, liliit ang taxable base. Tama po. Kung doblehin ang tax rate, ngunit hatiin sa kalahati ang taxable amount, pareho lang din. Hindi na ako nakaimik. Kinagabihan, isang emergency meeting ang ipinatawag. Dumalo ang mga opisyal mula sa kagawaran ng pananalapi, Investment Authority, at Komite ng Ekonomiya ng Kongreso. Seryosong nagbukas ng salita si Kalihim Lim. Mga kasama, seryosong gumagalaw na ang Thailand. Ano ang ginagawa nila? Tanong ni Villaluna. Ang kanyang boses ay may halong pag-aalala. Tax structure reorganization at supply chain diversification consideration. At nag-aalangan si Lim. At, pag-udyok ko, may negosasyon na nagaganap sa Vietnam. Tumahimik ang conference room. Walang nagsalita. Gaano kasigurado ang impormasyon? Tanong ni Pimentel. Tinatayang 70%. Kinumpirma ang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng Global Strategy Office ng Siam Motors at ng Vietnam IPA. Naging blanko ang isip ko. Ang babala ni Robert.
ang pagbisita ni Lethimay, ang katahimikan ng Thailand lahat ay konektado. Kung ganoon, ano ang gagawin natin? Tanong ko nang nanginginig ang boses. Sa ngayon, kailangan nating subukang makipagnegosasyon sa panigtay, sabi ni Lim. Hindi! Sigaw ni Villaluna. Kung aatras tayo ngayon, tayo ang talo. Hindi papayag ang publiko. Pero paano kung talagang umalis ang Siam Motors? Giit ni Pimentel. Hindi aalis. Masyado na silang malaki ang naipamuhunan. Pananakot lang yan. Matigas pa rin si Villaluna. Ngunit nakita ko na wala na siyang kumpiyansa. Natapos ang pulong ng walang conclusion, lahat ay naguguluhan. Umuwi ako at humiga sa sofa. Magulo ang isip ko. Ano ba ang pagkakamali namin? Lehitimong kahilingan lang naman. Desisyon para sa pambansang interes ng Pilipinas. Bakit nagiging komplikado? Tumunog ang telepono. Si Robert Miller. Tagapayo Reyes. Ayos lang po ba kayo? Paano ninyo nalaman? Maliit lang po ang industriya. Kung kailangan ninyo ng payo, tumawag lang po kayo. Gusto kong patayin ang telepono, ngunit hindi ko magawa. Ano po ang gagawin ko? Tanong ko ng walang lakas. Makipag-usap po kayo sa Thailand, kahit ngayon. Hindi pa huli ang lahat. Ngunit kailangan ninyong tanggapin na nagkamali kayo. Kailangan ninyong sundin ang proseso. Ang mga salita ni Robert ay maligamgam, ngunit malamig. Pagkababa ng telepono, tulala akong nakaupo. Nakita ko ang mga ilaw ng pabrika ng Siam Motors. Siguradong mas madilim na kaysa dati. May nagsimula na, at hindi ko alam kung paano ito ititigil. Kalagitnaan ng Oktubre 2015, nagsimulang umakyat ang kakaibang ulat. Tagapayo, ang B-line ng pabrika ng Siam Motors sa Laguna ay bumaba na sa 60% operation rate. Ang C-line ay 45%. 20% ang ibinaba mula noong nakaraang buwan. Tiningnan ko ang ulat. Nanginginig ang mga numero. Ang dahilan daw ay normal na demand adjustment. Iyon lang ang opisyal na sagot. Ngunit alam kong hindi ito normal. Kinahapunan, tinawagan ko si Krieng Kraitawan. Gusto ko lang magtanong tungkol sa pagbaba ng operation rate. Ah, iyon po ba? Dahil po iyan sa pagbabago ng demand. Pansamantala lang po. Masyadong maayos ang sagot ni Krieng Krai. Parang inihanda. Kung ganoon, bakit sa Pilipinas lang bumaba ang operation rate? Paano ang ibang location? Matalas kong tanong. Tumahimik siya saglit. Iba po ang production efficiency ng bawat location. Kaya ina-adjust po namin. Efficiency? Hindi po ba production cost, logistics cost at buwis? Tumago sa dibdib ko ang huling salita ni Krieng Krai. Pagkababa ng telepono, tulala akong nakaupo. Buwis. Sa huli, iyon pala. Kinabukasan, nagkaroon ng emergency meeting sa kagawaran ng pananalapi. Namumutla ang mukha ni Kalihim-Lim. Mga kasama, seryoso na ang sitwasyon. Inililipat ng Siam Motors ang bahagi ng core equipment ng pabrika sa Laguna patungong Vietnam. Ano? Sigaw ni Pimentel. Siguradong impormasyon. Ang production equipment ng next generation engine component ay lilipat sa Vietnam ngayong linggo. Nanghina ako. Magkano iyon? Tanong ko nang nanginginig ang boses. Tinatayang talanta 4 milyon ang halaga. Ngunit hindi ang halaga ang problema, kundi ang ibig sabihin nito. Inilatag ni Lim ang mga dokumento. Ang mga equipment na ito ay high-value product line. Ang matitira sa Pilipinas ay ang low-value assembly line na lang. Tumahimik ang conference room. Kung ganoon, ang buwis, tanong ni Villaluna. Kahit doblehin pa natin ang tax rate, mas maliit pa rin ang magiging tax revenue kaysa sa ngayon. Sa sinabi ni Lim, napasalampak si Villaluna sa upuan. Hindi maaari. Bulong ni Pimentel. Wala akong masabi. Naalala ko ang babala ni Robert. Aalis sila. Nang walang emosyon. Kung ganoon, ano ang gagawin natin? Tanong ko. Kailangan nating makipagnegosasyon sa Thailand. Agad-agad. Matatag na sabi ni Lim. Hindi. Sigaw ni Villaluna. Kung aatras tayo ngayon,
Katapusan na ng political career natin. Paano natin kukumbinsihin ng Kongreso? Mas mahalaga ang ekonomiya kaysa Kongreso, giit ni Pimentel. Nagsimulang magsigawan ang dalawa. Pinanood ko lang sila ng tulala. Natapos ang pulong ng walang konklusyon. Wala kaming naidesisyonan. Dadyu, Dadyu, pagbalik ko sa opisina, dali-dali akong nilapitan ng sekretary ko. Tagapayo, may opisyal na sulat mula sa Embahada ng Thailand. Sulat na naman, ano naman kaya ngayon? Binuksan ko. Ang title, Notification of Global Supply Chain Reorganization Status. Simple lang ang laman. Magre-realign daw ang Siam Motors ng production hub sa Asia Pacific. Ire-redefine ang papel ng Pilipinas, Vietnam, at Malaysia. At ang huling linya, isang optimization na isinasaalang-alang ang pagbabago ng tax policy ng mga bansa. Inilapag ko ang dokumento sa mesa. Nanginginig ang kamay ko. Kinagabihan, tumawag sa akin si Editor Valera. Tagapayo Reyes, totoo ba ang balita tungkol sa equipment ng Siam Motors? Saan ninyo narinig? Nag-imbestiga kami. Ilalabas namin sa front page bukas. Kailangan namin ang statement ng gobyerno. Wala akong masabi. No comment. Kung ganoon, isusulat namin na tahimik ang gobyerno. Malamig ang boses ni Valera. Kinaumagahan, nakita ko ang front page ng pahayagan. Core equipment ng Siam Motors. Lumipat sa Vietnam. Baliktad na epekto ng tax hike policy. Nagsimulang mag-ingay ang publiko. Ang mga taong sumusuporta sa gobyerno kahapon ay nagsimula ng manisi. Habang papasok ako, binuksan ko ang radyo. May mga kritisismo na tila napilitan ang gobyerno. Kung tuluyang aalis ang Siam Motors, 300,000 trabaho ang mawawala. Pinatay ko ang radyo. Pagdating ko sa opisina, naghihintay si Pimentel. Mukhang haggard siya. Alex, nagkamali ba tayo? Tanong niya nang walang lakas. Hindi ko alam. Tapat kong sagot. Makipag-ugnayan ka sa Thailand. Subukan mong makipagnegosasyon ulit. Ngayon? Ngayon. Hindi pa huli ang lahat. Kung madelay pa, wala na tayong magagawa. Kinahapunan, nag-email ako kay Napat Chirathi Vat. Nais kong talakayin ang posibilidad ng muling pag-umpisa ng negosasyon. Dumating ang sagot makalipas ang 3 araw. Posible ang Investment Treaty Implementation Review Meeting. Maaari itong isaalang-alang pagkatapos magsumite ng opisyal na hiling para sa pagbabago ng kasunduan. Amendment. Maikli, walang emosyon. Natanggap ko ang email at tulala akong nakaupo. Ang hiniling namin ay tax increase. Ang hinihingi ng Thailand ay ang procedure para sa pagbabago ng kasunduan. Sa huli, kailangan kaming lumuhod muna. Kinagabihan, nanood ako ng balita, Siam Motors, dagdag na pagbabawas ng empleyado, mga manggagawa sa Maynila, nag-aalala. Ipinakita sa screen ang mga manggagawang nagtipon sa harap ng pabrika. Ang kanilang mukha ay puno ng takot at galit. Isang manggagawa ang sumigaw sa kamera, sinira ng gobyerno ang trabaho namin. Pinatay ko ang TV. Kinuha ko ang cellphone ko at nag-email kay Robert. Tulong. Agad siyang sumagot. Magkita tayo bukas ng 10 a.m. sa lobby ng hotel. Inilapag ko ang cellphone ko at tumingin sa kisame. Gumuho na ang lahat. At hindi ko alam kung paano ito pipigilan. Ang mga ilaw ng pabrika ng Siam Motors ay halos wala na. Lumalaki ang dilim. Unang bahagi ng Nobyembre 2015. Nakipagkita ako kay Robert. Tahimik ang lobby. Tagapayo Reyes, matindi ang pinagdaanan ninyo. Sabi ni Robert, habang binibigay sa akin ang kape. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kalmadong pagsusuri, hindi awa. Ano ang dapat kong gawin? Tanong ko ng direkta. Sa totoo lang, huli na po. Huli na. Naghanda ang Thailand at Siam Motors ng 6 na buwan. Tax structure reorganization, supply chain diversification, pagkuha ng alternatibong location. Lahat ay sumunod sa plano. Kinuha ni Robert ang kanyang tablet at ipinakita sa akin ang screen. Ano yan? Construction plan ng bagong pabrika ng Siam Motors sa Haiphong, Vietnam. Nagsimula na sila noong Hunyo.
2 beses ang laki nito kaysa sa pabrika sa Pilipinas. Kailan sila nagsimula? Noong Hunyo po. Noong nagsimula ang Pilipinas na pag-usapan ang pagbabago ng tax law, naging bakal ang pakiramdam ng dibdib ko. At naghanda sila ng kontraplano. Hindi na ako nakaimik. Kung ganoon, ano ang magagawa natin ngayon? I-minimize na lang ang pinsala. Dandan, dandan ang pinsala. Makipagnegosasyon ulit sa Thailand at subukang panatilihin ang kasalukuyang pamumuhunan. Pagbalik ko sa opisina, may natanggap akong sulat para sa emergency meeting na ipinatawag ng kalihim ng komersyo. 4 p.m. Pagpasok ko sa conference room, nandoon ang lahat ng kalihim at mga mataas na opisyal. Nagsimulang magsalita ang kalihim ng komersyo. Natanggap namin ang ulat. Lilipat daw ang high-value line ng Siam Motors. Opo, kalihim. Sagot ni Lim. Gaano kalaki ang halaga? Halos sino? 5 bilyon ang halaga ng equipment. Ngunit hindi iyon ang problema. Kung gayon, ano? Ganap na magbabago ang tax structure. At apang percent ng kita na nabuo sa Pilipinas ay ikaklasipika bilang income sa ibang bansa. Namutla ang kalihim. Paano yun? Hindi ba illegal? Legal po. Sinamantala nila ng husto ang international tax provisions. Badi Khalids, makumanggaday. Akali daynanan. Paano nila nagawa yun? Giit ng kalihim. Ipinakita ni Lim ang isang presentation. Binuo muli ng Siam Motors ang global supply chain. Ang core parts at teknolohiya ay bubuuhin sa Thailand at Vietnam at ang Pilipinas ay gagawa na lang ng simpleng assembly. Sa ganitong paraan, 20% lang ng kabuuang kita ang magiging assembly margin. Ang natitirang o 8% ay mapupunta sa Thailand at Vietnam bilang parts supply at technology fee. Sa wakas, naintindihan ko kung ano ang ginawa ng Thailand. Kung ganoon, kahit doblehin pa namin ang tax rate, 40% lang ng kasalukuyang tax revenue ang makukuha namin. Sa sinabi ni Lim, hinampas ng kalihim ang mesa. Walang hiya, ngunit walang nakasagot. Natapos ang pulong. Nakasalubong ko si Pimentel sa pasilyo. Lubos siyang pagod. Alex, tapos na tayo. Ano pa ang natira? Dinala na ng Siam Motors ang lahat ng core. Desperado ang boses ni Pimentel. Kinagabihan, tinawagan ko si Krieng Cry Tawan. Huling pagtatangka. Ginoong Krieng Cry, maaari ba tayong magkita? Ano po ang pakay? May pakiusap ako. Makalipas ang 1 oras, nagkita kami sa isang bar. Pagod ang mukha ni Krieng Cry. Ngunit matigas ang ekspresyon. Maaari bang itigil na ninyo ang paglilipat ng equipment? Direkta kong tanong. Tumahimik si Krieng Cry. Pagkatapos, dahan-dahan siyang umiling. Wala na po sa kapangyarihan ko. Kung ganoon, sino ang may kapangyarihan? Desisyon po iyan ng Global Headquarters. Ito po ay isang senaryo na nasimulate na namin 3 taon na ang nakalipas. 3 taon na? Gulat kong tanong. Inihahanda namin ang senaryo para sa pagbabago ng tax policy ng lahat ng host country sa lahat ng oras. Ang posibilidad na magtataas ng buwis ang Pilipinas ay kinalkula na namin na nasa 60%. Walang emosyon na sabi ni Krieng Cry. Kung ganoon, wala nang saysay ang lahat ng ginawa namin. Tiwala, ang kasunduan. Ang pangako na minsan ng ginawa ay dapat tuparin. Unilateral yung binago ng Pilipinas ang rules of the game. Hindi ako nakasagot sa sinabi ni Krieng Cry. Ngunit nagbago ang sitwasyon. Iba na ito sa noong unang pinirmahan ang kasunduan. Kaya nga po may amendment procedure ang kasunduan. Dapat po itong mapagkasunduan ng 2 panig, hindi pilitin ng 1 panig. Wala na akong masabi. Ano ang mangyayari ngayon? Tanong ko nang walang lakas. Ang pabrika sa Vietnam ay magsisimulang mag-operate sa Abril ng susunod na taon. Ang pabrika sa Pilipinas ay mananatiling assembly hub para sa low-value product. Ang bilang ng empleyado ay bababa sa 40% ng kasalukuyang antas. 40% halos 180,000 katao ang mawawalan ng trabaho. Nanghina ako sa sinabi ni Krieng Cry. Maaari po bang pag-isipan ninyo ulit? Tagapayo Reyes. Tiningnan ako ni Krieng Cry ng diretso sa mata. Hindi ito issue ng emosyon. Issue ito ng sistema.
Binaliwala ng Pilipinas ang sistema at tumugon lamang kami sa sistema. Wala akong nasabi. Sa taxi pa uwi, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng pabrika ng Siam Motors ay kalahati na lang ang sindi. Tumunog ang telepono. Si Valera, taga Payo Reyes. Totoo ba ang massive layoff ng Siam Motors? Ilalabas namin bukas sa feature article. Kung walang comment, isusulat namin ng ganoon. Pinatay ang telepono. Inilapag ko ang cellphone ko. Akala namin kami ang mananalo. Akala namin mahina ang Thailand. Naniniwala kaming gagalaw sila sa emosyon. Ngunit ang Thailand ay gumalaw batay sa sistema. Rules at procedures. Documents at plans. At sa harap nito, ang aming arogansya ay tuluyang gumuho. Kinaumagahan, nakita ko ang front page ng pahayagan. 180,000 layoff ng Siam Motors. Pagkakamali ng tax policy, nagdulot ng krisis sa ekonomiya. Isinara ko ang pahayagan. Natatakot akong pumasok sa opisina. Kalagitnaan ng Nobyembre 2015. Nagkagulo ang Maynila. Las Agashima. Nagkagulo ang Maynila. Libo-libong manggagawa ang nagtipon sa harap ng pabrika ng Siam Motors. May dala silang mga placard at sumisigaw ng slogan. Panagutan ng gobyerno. Ibalik ang trabaho namin. Pinanood ko ang tanawing iyon mula sa bintana ng opisina. 10 a.m. Dumaan sa Investment Authority ang delegasyon ng mga manggagawa. Hahanapin namin si Tagapayo Alejandro Reyes. Galit na ulat ng sekretary ko. Alam kong hindi ko ito maiiwasan. Ipinasok ko sila sa conference room. 5 kinatawan ng manggagawa ang pumasok. Lahat ay matitigas ang mukha. Ano po ba ang pagkakamali namin? Tanong ng kinatawan ng nanginginig ang boses. Wala kayong pagkakamali. Sagot ko. Kung ganoon, bakit kami apektado? 180,000 katao. Tumunog ang boses niya. Desisyon po iyan ng pamunuan ng Siam Motors. Hindi po pwedeng pilitin ng gobyerno. Gobyerno ang nagtaas ng buwis kaya nangyari ito. Sigaw ng isa pang kinatawan. Wala akong masabi. Dahil totoo. May pamilya rin po ba kayo? Tagapayo. Tanong ng kinatawan ng mahinahon. Opo. May pamilya rin po kami. May mga anak na kailangang pakainin, kailangang bayaran ang tuition at upa. Paano kami mabubuhay ngayon? May luha sa kanyang mga mata. Hindi ako makatingin. Patawad, iyon lang ang nasabi ko. Ang patawad ba ay makakain namin? Hinampas niya ang mesa. Nanatili sila ng 1 oras. Nakinig lang ako. Hindi ako makapagreklamo. Pagkaalis ng delegasyon, naiwan akong nag-iisa. Nakaupo, nakatingin sa kisame. Ano ang ginawa ko? Takataka-alis ng delegasyon, nakaudra na siya lasa. Nakataka-alis ng delegasyon, nakaupo nakatingin sa kisame. Tumunog ang cellphone. Si Pimentel. Alex, pumunta ka sa kongreso ngayon. Nagkagulo. Ano po ang nangyari? Nag-request ang oposisyon ng question hour para sa accountability ng tax policy failure. Sino po ang tatawagin? Tayo. Ikaw, ako, si Lim, at si Villaluna. 3:00 ng hapon, pumasok ako sa question hour ng Komite ng Ekonomiya ng Kongreso. Puno ng mamamahayag ang gallery. Tumayo ang minority leader. Tagapayo Reyes, sino po ang may pananagutan sa pag-alis ng Siam Motors? May complex na salik. Maingat kong sagot. Complex? Hindi po ba ang gobyerno ang nagtaas ng buwis at bilang resulta, umalis ang kumpanya? Ang overreaction po ng panigtay. Overreaction. Humalakhak ang minority leader. Tumugon sila sa legal na paraan. Hindi po ba tayo ang unilateral na nagtatangkang baguhin ang kasunduan? Hindi ako nakasagot. Tumayo si Kongresista Villaluna. Namutla ang kanyang mukha. Ito po ay isang unpredictable situation. Hindi namin inasahan na gagawin ito ng Siam Motors. Unpredictable? Kinabahan ang kongresista. Hindi po ba nagbigay na ng babala ang International Financial Institution noong Hunyo? Hindi po ba si Robert Miller ang personal na pumunta at nagpakita ng mga kaso? Hindi nakaimik si Villaluna.
pero binaliwala ninyo at pinilit na ipatupad. At ito ang resulta. Tumunog ang boses ng kongresista sa buong bulwagan. Tumagal ang question hour ng 4 na oras. Nakinig lang ako sa mga akusasyon. Paglabas ko, dinumog ako ng mga reporter. Magre-resign po ba kayo? Mananagot po ba kayo? Wala akong sinagot. Kinagabihan, pag-uwi ko, nakita ko ang asawa ko sa sala, umaandar ang TV. Ayos ka lang ba? Tanong niya. Patawad, iyon lang ang nasabi ko. Pinatay ko ang TV. Kinaumagahan, kinuha ko ang pahayagan. Tax policy tragedy. Sino ang mananagot? Top story sa front page. Malaki ang litrato ko. Malamig ang nilalaman ng artikulo. Ang mga opisyal ng gobyerno, tulad ni Tagapayo Reyes, ay minamaliit ang Thailand. Akala nila ay gagalaw sila sa emosyon. Ngunit ang Thailand ay gumalaw batay sa sistema, at ang Pilipinas ay gumuho sa harap nito. Isinara ko ang pahayagan. Natatakot akong buksan ang pinto ng opisina. Kalagitnaan ng Nobyembre 2015. Tahimik na nagsalita ang sekretary ko. Tagapayo, may tawag mula sa opisina ng kalihim ng komersyo. Hiling ng pulong ngayong hapon. Tumango ako. Alam ko na kung ano ang pag-uusapan. 4 PM. Pumasok ako sa opisina ng kalihim. Walang emosyon ang mukha ng kalihim. Tagapayo Alejandro Reyes. Maupo ka. Umupo ako. Ano ang masasabi mo sa sitwasyong ito? Pagkakamali ko po, tapat kong inamin. Pagkakamali, 180,000 trabaho ang nawala. Napakalaking pinsala sa ekonomiya ng bansa. Hindi ito issue na tatapusin lang ng patawad, malamig ang boses ng kalihim. Kukunin ko na po ang letter of resignation ninyo. Inilabas ko ang resignation letter na inihanda ko na. Tiningnan ito ng kalihim saglit. Tagapayo Reyes. Isang tanong lang. Opo. Ano sa tingin mo ang pagkakamali? Nag-isip ako, at dahan-dahang nagsalita. Tiningnan ko ang Thailand bilang tao. Isang kalaban na gagalaw sa emosyon at susuko kung pipilitin. Ngunit ang Thailand ay isang sistema. Gumagalaw ng walang emosyon, tumutugon lamang sa rules at procedures. Upang talunin ang sistema, kailangan ng mas mahusay na sistema. Ngunit hinarap ko ito ng may arogansya at ilusyon. Iyon ang pagkakamali. Tumango ang kalihim. Kung may natutunan ka, sana ay makatulong iyan. Umalis ka na. Tumayo ako at nagbigay ng galang. Bumalik ako sa opisina at inayos ang mga gamit ko. 7 taon ko itong ginamit. Dumalaw si Pimentel. Alex, ayos ka lang ba? Pananagutan ko po ito. Malungkot akong ngumiti. Aalis na rin ako. Kailangan nating panagutan ito ng magkakasama. Pula ang mata ni Pimentel. Patawad, Alex. May bahagi rin ako na nag-udyok sa iyo. Hindi po. Desisyon ko po iyan. Bitbit ang huling kahon. Umalis ako sa opisina. Nagbigay galang ang mga empleyado sa pasilyo. Walang paghatol o pagmamalaki. Paglabas ko ng gusali, lumubog na ang araw. Tanaw ko ang pabrika ng Siam Motors. Halos patay na ang mga ilaw. Tiningnan ko ito. Ako ang gumawa nito. At ako ang sumira nito. Dumilim na. Sa bansa. At sa buhay ko. Marso 2016. Wala na ako sa serbisyo publiko. 4 na buwan na ang nakalipas mula nang mag-resign ako. Patuloy na lumalala ang sitwasyon. Ang layoff ng Siam Motors ay natuloy at tumaas ang unemployment rate. Isang hapon, tumawag si Robert Miller. Ginoong Reyes, maaari ba tayong magkita? Makalipas ang 2 araw, nagkita kami sa isang cafe. Matindi ang pinagdaanan ninyo. Pagkakamali ko po, tinanggap ko lang ang natural na resulta. Humigop ng kape si Robert. Ginoong Reyes, alam po ba ninyo kung bakit ako nagbabala noon? Dahil alam ninyong magkakamali ako. Iyon ay isa. Ngunit may iba pa. Inilatag ni Robert ang mga dokumento sa mesa. Malaysia, Indonesia, Vietnam. Pareho silang nagkamali. Pero alam po ba ninyo na nakabangon din sila? Tumingala ako. Paano? Inamin ang pagkakamali at binago ang sistema. Sa isang sistema na gumagalaw sa rules, hindi sa emosyon,
Maari bang gawin din yan ng Pilipinas? Posible. Pero kailangan ninyong ibalik ang tiwala. Mula noon, dahan-dahan akong nagsimulang gumalaw. Nag-request ng lecture ang mga universidad at inimbita ako sa mga economic seminar. Isang araw, tumayo ako sa harap ng lecture room ng University of the Philippines. Ako si Alejandro Reyes, ang taong gumawa ng pinakamasamang pagkakamali sa ekonomiya ng Pilipinas. Tumahimik ang lecture room. Hindi ko po kayo mabibigyan ng success story, ngunit mabibigyan ko kayo ng failure story. Ikinuwento ko ang buong proseso, mula sa pag-akit sa Siam Motors hanggang sa pagbagsak. Matapos ang lecture, isang estudyante ang nagtaas ng kamay. Professor, ano po sa tingin ninyo ang dahilan kung bakit matindi ang Thailand? Hindi malakas ang Thailand. Ang sistema ang gumagana. Matatag, hindi gumagalaw, at gumagalaw sa rules at procedures. Mayo 2016. Walang inaasahang dumating na email mula kay Napat Chirathivat. Bumisita po ako sa Pilipinas. Kung may oras po kayo, nais kong makipagkita. Makalipas ang 3 araw, nagkita kami sa lobby. Ano po ang ginagawa ninyo kamakailan? Nagbibigay ng lecture sa universidad. Itinuturo ko sa mga estudyante ang pagkakamali ko. Nakipag-usap kami habang umiinom ng kape. Ginoong Reyes, kailan po nagsimulang maghanda ang Thailand? Noong unang binanggit sa Kongreso ang isyu ng buwis. Abril-15, tama po? Mula noon po? Opo. Inihanda namin ang lahat ng senaryo. Bumuntong hininga ako. Akala ko mahina ang Thailand. Isang bansang gumagalaw sa emosyon at naapektuhan ng publiko. Hindi po mahalaga ang laki. Mahalaga ang sistema. Maliit ang Thailand, ngunit sistematiko. Iyan ang aral na natutunan ko, ngumiti si Napat. Isinusulong po ng gobyerno ng Pilipinas ang pagpapabuti ng investment agreement system. Nais ko po sanang irekomenda kayo bilang Filipino representative para sa pagpapabuti. Nagulat ako. Ako? Ako ang may kasalanan kung bakit nangyari ito. Kaya nga po, ang taong nakakaalam ng pagkakamali ang pinakamahusay na guro. Makalipas ang 2 araw, nag-email ako kay Napat. Tinatanggap ko ang inyong alok. Gusto kong panagutan ang pagkakamali ko sa pamamagitan ng pagtatama nito. Hulyo 2016. Sumali ako sa bagong Investment Agreement Review Committee. Nagsimula kaming muling ayusin ang investment system ng Pilipinas kasama ang mga Thai expert. Tumagal ng 6 na buwan ang mga pulong. Isa-isa kong natutunan ang sistema ng Thailand, kung paano gumawa ng kasunduan, ang procedure sa pagresolba ng dispute, at ang paraan ng pagbuo ng tiwala. At napagtanto ko, hindi malakas ang Thailand dahil malakas sila, kundi dahil nagtitiwala sila sa sistema, sinusunod ang rules, at inuuna ang procedure kaysa sa emosyon. Unang bahagi ng 2017. Inilabas ang bagong Investment Agreement Guideline. Opisyal na idineklara ng gobyerno ng Pilipinas na hindi na sila unilaterally magbabago ng kasunduan at dahan-dahang nagsimulang bumalik ang pamumuhunan. Ibinalik din ng Siam Motors ang ilang line sa Pilipinas. Hindi lahat, ngunit ito ay isang senyales na bumabalik na ang tiwala. Isang araw, pagkatapos ng lecture ko, nilapitan ako ng isang estudyante. Professor, nagsisisi po ba kayo? Nag-isip ako. Nagsisisi. Ngunit dahil sa pagsisising iyon, natuto ako. Nais kong maniwala na may kabuluhan iyan. Tagsibol 2018. Muling bumisita si Robert Miller sa Maynila. Ginoong Reyes, malaki ang pinagbago ninyo. Dati, puno kayo ng kumpiyansa. Ngayon, mapagpakumbaba. Malaki ang binayaran ko para matuto. Ngunit ang aral na iyan ang nagbabago sa Pilipinas. Itinaas ni Robert ang kanyang baso. Tagay para sa mga taong natututo mula sa pagkakamali. At tagay para sa second chance. Nag-inuman kami. Sa daan pa uwi, tumingin ako sa labas. Ang mga ilaw ng pabrika ng Siam Motors ay tila mas maliwanag na. Hindi pa ito ganap na nakabawi. Malayo pa ang lalakbayin. Ngunit tama ang direksyon. Alam ko na ngayon. Ang lakas ng Thailand ay hindi ang laki, kundi ang sistema. Gumagalaw sa tiwala, hindi sa emosyon.
At sa harap nito, hindi gagana ang arogansya. Ang pagkakamali ko ay naging isang mahalagang aral para sa Pilipinas. At nagsisikap akong huwag itong sayangin. Araw-araw, unti-unti. Iyon ang pinakamahusay na responsibilidad na maaari kong gawin. Mga reaksyon ng publiko matapos ang pangyayari, gaya ng original na kuwento. Maha, maha. Ang pagtanggi ng mga korporasyong Thai na gumalaw batay sa emosyon at ang pag-una sa kontrata at batas ay isang patunay ng tiwala para sa mga investor sa buong mundo. Maling inakala ng gobyerno ng Pilipinas na cash cow lang ang Siam Motors at minamaliit nila ang bigat ng mutual trust na matagal nang binuo. Kailangang maunawaan na ang korporasyon ay hindi volunteer kundi isang sistema na laging naghahanap ng optimization. Ang katahimikan ng Thailand ay hindi kahinaan, kundi isang panahon ng paghahanda para sa isang malamig na kalkulasyon. Iyan ang masakit na aral na natutunan ng Pilipinas. Ang unilateral na paglabag sa kasunduan ay walang iba kundi isang suicide na naghihigpit sa leeg ng sarili sa pandaigdigang komunidad ng negosyo. Ang paglilipat ng Siam Motors sa Vietnam ay hindi emotional revenge, kundi isang nararapat na desisyon upang protektahan ang sustainability ng kumpanya. Ang 180,000 layoff ay isang trahedya, ngunit ito ang bunga ng populism na itinanim ng mga politiko. Sa kultura ng negosyo ng Thai, ang tiwala na minsan nang nawala ay mangangailangan ng ilang beses na mas matagal na panahon upang mabawi. Ang pagyayabang sa negotiation table ay walang saysay sa harap ng malamig na numero at kalkulasyon ng sistema.